Kung nagki-craving ka sa sisig pero gusto mo ng healthy at gluten-free version, eto na yon. Today, gagawa tayo ng vegetarian sisig gamit ang cauliflower. Crispy, flavorful, at swak na swak sa kahit anong diet. Kaya kung gusto mo ng ulam na masarap na, healthy pa, tara na, simulan na natin. Hey! Sisig originated from Pampanga and was originally a sour salad made with green papaya or green mango, seasoned with vinegar and salt. Pero noong 1970s, a Kapampangan named Aling Lusing reinvented it using grilled pig face and ears, making it sizzling dish we love today. Kaya nga siya tinawag na Sisig Queen. First step, ipe-prepare natin yung ating cauliflower. Yan. Bali, hihimayin lang natin siya ng ganito. Ganito lang siya liit. Bali, dalawang cauliflower yung ginamit ko kasi maliit lang naman ito. So, depende sa inyo kung gaano karami yung lulutuin. Yun. Okay na. Lulutuin na ngayon natin itong ating cauliflower. Bali, nagpakulo lang ako ng tubig. Tapos, lalagyan natin ng asin. Lagyan na natin yung ating cauliflower na hinimay natin kanina. Bali, lulutuin, pakukuluan lang natin to ng 3 to 4 minutes. Yun. So, okay na. Luto na. I-set aside na natin. Siyempre, hangungin na natin to. Yan. Next step na gagawin natin is yung butter. Bali, gagamit lang tayo ng 3/4 ng flour. Then, 1/4 ng cornstarch. Salt. Onion powder. Black pepper. At saka 1 egg. Lagyan din natin ng half cup ng water. Yan. Tapos i-mix lang natin siya. Kailangan mix na mix yan, syempre. Palalaputin lang natin. So, ito kulang pa sa masyadong malapot naman to, no? Dagdagan natin ng konti. Yan. Adjust nyo lang yung yung lapot niya, dagdagan nyo lang yung tubig. Kung hindi kayo satisfied dun sa lapot. Ito, sa akin, okay na to. Ganito lang siya lapot. So, okay na. Lutuin na ngayon natin yung ating cauliflower. Alam mo ba na ang cauliflower ay hindi lang basta gulay? Superfood din ito. Una, mataas ito sa fiber. Kaya good for digestion at nakakabusog talaga. Pangalawa, low in calories pero rich in nutrients. Perfect kung nagda-diet ka at gusto mo ng healthy lifestyle. Pangatlo, may taglay itong antioxidants na pwedeng makatulong laban sa inflammation at certain disease. So kung gusto mo kumain ng masarap na at healthy pa, don't skip the cauliflower. Set lang natin sa medium heat yung kalan. Yan. Tapos maglagay tayo ng cooking oil. Dinamihan ko na yung cooking oil kasi deep fry gagawin natin.
Bali, ganito yung gagawin natin, no? Yung butter. I-dip lang natin yung niluto nating cauliflower. Yan. Yan. Kahit yung part lang ng yan, yung sa may baba lang. Okay na yan. Then, piprituhin na ngayon natin, syempre. Yung. Pag nagpiprito kayo ng cauliflower, huwag yung i-overcrowd yung sa frying pan. So, bali ito, gagawin ko is 2 batch yung gagawin ko. Yan. Hintayin lang natin ito mag-golden brown. So, okay na. Golden brown na. Ihanguin na natin. Bali yung second batch, di ko na ipapakita. Ganon din naman. Same lang din ang procedure. Ipretuhin nyo lang din. So, okay na. Next step na tayo. Bali, nagsalang lang ako ng panibagong frying pan. Tapos, naglagay lang ako ng butter. Mga 2 tablespoon na butter to. Tutunawin lang natin yung butter. Bali, nga pala to, no? Kailangan mahina lang yung apoy nyo. Kasi baka masyadong maluto yung mga gagamitin natin ricado. Then, gagamit tayo ng bell pepper. Yan, hiwain lang natin na ito kaliliit. Yan. Bali, isang medium size ng bell pepper ginamit. Mas halu-haluin lang natin, di ba? Mas marami kasing bell pepper, mas okay, mas masarap. Tsaka mas healthy kung bell pepper. Tapos maglalagay tayo ng red onion. Yun. Bali itong sa red onion, huwag nyo muna ilagay lahat. Magtira lang kayo ng konti kasi gagamitin natin. Pang-garnish natin yan mamaya. Maglalagay din tayo ng white onion. Ganun din. Huwag nyo rin itotodo lahat kasi gagarnish natin yan mamaya pag finishing na. Tapos haluin lang natin. So, kailangan to dapat talaga, naka-low heat lang kayo pa kasi para hindi ma-overcook tong onion nyo. Mas masarap. Para sa akin kasi mas masarap kung hindi overcook yung onion. Then, gawa tayong sauce. Gamit tayo ng mayonnaise tapos nandiyan natin ang light soy sauce. Pwede kayong gumamit ng ng low sodium na soy sauce. Okay din yun. Haluin lang natin. Yun. Tapos lagyan na natin yung ating fried cauliflower. Ayan. Haluin lang natin. Ay, ang bango. Bango talaga. Ang bango ng kombinasyon ng onion tsaka ng bell pepper. Tsaka ng butter. Panalo. Yun. Then, lagyan na natin yung sauce na ginawa natin. Yan. Konti lang yung nilagay ko sauce. Pero pwede nyo naman damihan. Sa inyo naman yan. Kung gusto nyo marami yung sauce. Pero para sa akin, okay na to. Yan. Haluin nyo lang. Ayan na. Ganyan lang yan kasimple. Diba? Haluin nyo lang. So, pag na-coat na lahat ng sauce yung ating cauliflower, okay na yun. Ipi-plating nyo na to. Okay na to. Ganun lang kadali, di ba? So, plating na natin. Yun. Ilalagay na natin yung ating tinirang onion. Yan. Yun.
red tsaka yung white onion. Tapos maglalagay din tayo ng para medyo may gulay-gulay na green leafy naman siya. Lagyan natin ng cilantro. Yan. Kinchay yan. Lagyan natin yan. Actually, pwede nyo lagyan kung gusto nyo maanghang, lagyan nyo ng sili. Green chili. Okay yun. Yan, no? Ayos na. Panalong panalo. Cauliflower. Sisig. Hey!